LeBron James nagbigay ng opinyon sa pagkatalo ng Lakers kontra sa Dallas Mavericks. Naging prangka si LeBron James tungkol sa nangyari sa pagkatalo ng Lakers sa Mavericks sa score na 97-118. Matapos ang isa na namang mabigat na pagkatalo, ibinahagi ni Lakers star LeBron James ang kanyang opinyon sa kung ano ang mali sa laro ng kanilang koponan sa ikalawa nilang sunod na pagkatalo. Sa post-game interview, ipinaliwanag ni James kung bakit nahirapan ng Lakers na makabuo ng momentum sa opensa at kung paano ito nakaapekto sa kanilang depensa. Kapag maayos ang pasa ng bola at pumapasok ang mga tira, mas madali raw para sa kanila na maglaro ng set defense. Kung hindi naman ay binibigyan sila ng pagkakataong mag-fast break o makapuntos mula sa turnovers na hindi naman masyadong marami, ani James matapos ang laro. Ngunit ang opensa ay kasing halaga rin ng depensa. Isa lang itong gabi kung saan hindi maganda ang kanilang opensa. Hindi daw maganda ang kanilang shooting at marami daw silang mintis sa ilalim ng ring na sinamantala ng Mavs. Maraming highs and lows ang Lakers ngayong season sa ilalim ng bagong head coach na si JJ Redick. Sa larong ito, isa na namang low point ang kanilang naranasan matapos silang talunin ng Mavericks na wala sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Mula sa simula ng laro, tila may mali na sa laro ng Lakers at hindi nila mahanap ang kanilang rhythm sa 3-point shooting. Ayon din kay James na nagtala ng 1 out of 4 mula sa 3-point range, ang kawalan ng perimeter shooting ay nakaapekto sa laro nila, lalo na sa depensa. Dahil sa dami ng sablay na tira, hindi sila makatakbo ng maayos na set offense at napilitan na lamang habulin ng Mavericks. Para kay James, mahirap magpakita ng kanilang elite defense kapag hindi pumapasok ang kanilang mga tira. Bukod sa mga sablay na 3-pointers, may mga layup din na hindi nila naipasok, dahilan upang mas lumaki pa ang lamang ng Mavericks habang tumatakbo ang laro. Sa kabila ng lahat, maraming fans ang nagsasabing ito na ang pinakamasamang laro ng Lakers ngayong season. Malinaw na nakaapekto ito sa moral ng kupunan. Ang tanong ngayon, paano kaya sila babangon mula rito? Sa kanilang pag-trade kay D'Angelo Russell para kina Dorian Finney-Smith at Shake Milton, ramdam pa rin ang kakulangan sa rotation, lalo na sa frontcourt kung saan kulang sila sa depth ng sentro. Kailangan nilang balansehin ang paggamit sa 3-pointers upang maging epektibo ito nang hindi kinakailangang umasa lamang dito kontra sa malalakas na koponan sa West. Kung gusto ng Lakers na maging seryosong title contender, kailangan nilang magdagdag ng mga shooter at gamitin ang kanilang shot making para makapagbigay ng magandang depensang magdadala sa kanila sa mas mataas na ranking. Sa kasalukuyan, nasa ika-21 ang Lakers sa depensa at marami pa silang kailangang ayusin upang muling mahanap ang defensive identity na nagdala sa kanila ng titulo noong 2020. Ang susunod na laro ng Lakers ay kontra naman sa Charlotte Hornets. Bukas na yan. Pagkatapos nito, makakalaban nila si Victor Wembanyama at ang Spurs sa dalawang magkasunod na laro. Kaya abangan natin yan mga chong!